are living in the end of times. And the end of times is every 2,000-year cycle. Every 2,000-year cycle is an end of time. From our father Adam to the flood, our father Noah, the great flood, 2,000 years. From Noah to the Lord Jesus, 2,000 years. And from the Lord till today, we've just passed slightly over 2,000 years. We are living in the end of times. Every 2,000 years po ay may nangyayaring significant sa atin pong mundo. Siguro napanood mo na rin yung video na pinlay ko kanina. Ang sabi sa video ng matanda na every 2,000-year cycle is the end of time. At ang sabi naman ng babae sa video na every 2,000 years meron daw significant na nangyayari sa mundo. At after mong mapanood ang video ay maaaring kinabahan ka, natakot ka, naniwala ka, or napatanong ka. Ito ang pinaka-importanting tanong na alam kong tanong mo rin. Tayo ba ay nabubuhay na sa last days? Kailan ba darating ang Panginoong Hesus? Hindi ka nag-iisa sa mga tanong na yan. Yung akala ko dati na ang last days or end times ay patungkol sa huling henerasyon, huling taon, or huling araw bago dumating ang Panginoong Hesus. Which I thought hindi pa nangyayari sa panahon ko. Hanggang sa aking mabasa ang sinabi ng Diyos sa Gawa 2:17. It shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out my spirit on all flesh. Ito ay ang pagbaba ng banal na spirito which is nangyari noong panahon ng Pentecoste na ito ay mababasa rin natin sa Gawa 2:1-4. So dito makita natin na yung last days ay nagsimula na since 2,000 years ago, nung panahon ng Pentecoste. This has also been confirmed sa Hebrews 1:2. God, in these last days, has spoken to us by His Son. Last days is not pertaining to a generation before the return of Christ. Not a year before the return of Christ. Not a day before the return of Christ. But it is the entire period after the resurrection of Christ. We are not waiting on the last days. We are living in the last days. Yan ang nagpabago sa lahat ng aking pagkaunawa sa tinatawag na last days. At ngayon, alam mo na that we are in the last days. Baka ang question mo naman is, how should I live knowing that I am already part of the last days? Ang sabi ng Revelations 2:10, be faithful until death, and I will give you the crown of life. So kailangan mong manatili at maging tapat sa ating Panginoong Hesus. Yan ang sinabi ni John sa mga early Christians noong panahon nila at maging sa atin sa panahon ngayon. Anytime from now, since the day of the Pentecost, which is 2,000 years ago, ay maaring bumalik ang ating Panginoong Hesus. Paano siya babalik? Ang sabi sa 1 Thessalonians 5:2, for you yourselves are fully aware that the day of the Lord will come like a thief in the night. Sabi natin ito sa Revelation 16:15 and Matthew 24:43. Tandaan ninyo mga kapatid, mga kaibigan, na si Jesus Christ ay babalik na parang isang magnanakaw. Kung marami ang nagsasabi na worth noting yung 2,000 years na cycle na sinasabi sa mga videos natin napapanood dahil sa mga previews na nangyari sa Bible, di ba parang nababatid nila na malapit na dumating ang Panginoong Hesus? It seems like they have hints sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Pero ano nga ba sinasabi ng Bible? Do we have any hint kung kailan darating ang Diyos? Ang sabi sa Matthew 24:36, but of that day and hour, sa araw na yon, sa panahon ng pagbabalik ng Panginoon, no one knows. Ang sabi pa doon, not even the angels of heaven, but my Father only. Ito ay sinabi ng ating Panginoong Hesus nung siya ay nasa lupa pa. Walang makakaalam ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. No one knows except the Father in heaven. Again, Jesus Christ will come like a thief in the night. Walang makakaalam. Kaya ang payo ko sa iyo, huwag kang basta-basta maniniwala sa mga kuro-kuro, haka-haka, or sabi-sabi, or mga interpretasyon ng iba't ibang nagtuturo ng Biblia sa internet or sa YouTube or Facebook. Ang payo ko sa iyo, basahin mo personally ang sinasabi ng Biblia. Unawain mo at upang hindi ka maligaw. Dahil kung patuloy kang maniniwala sa mga napapanood mo sa online without checking your own Bible, baka magdulot ito ng pangamba, takot, anxiety, at pagkaligaw ng iyong sariling pananampalataya. Ang payo ko sa iyo ngayon, magbasa ka ng Biblia at magsiyasat. Maging handa dahil hindi mo alam kung kailan babalik ang Panginoon at maging tapat hanggang sa huling hininga ng iyong buhay. At kung gusto mo ng mga ganitong klase ng content, please like, follow, and share this video.